Walang nangyaring abangan kahapon mula sa Rosales, Pangasinan dahil hindi tayo nagsampa ng Sabado para bigyan daan yung pagpapahinga nitong ating ibon na Grisel. Kung matatandaan ninyo, umuwi siya mula sa Moncada, Tarlac ilang minuto pagkatapos ng cut-off at nung akin siyang sipatin kung anong nangyari. Mga kalapatids, nakita ko na talagang nagsunog ng muscles itong ating alaga. Umimpis na yung pangangatawan ng ating ibon at agad ako napaisip kung ano yung maaring dahilan. Nung una naisip ko na talaga mabagal lang itong ibon na to. Hindi siya nagmana sa atin yung champion at hindi siya nagmana sa kuya niyang lap champion na mabibilis. Pero nung nireview ko yung binibigay nating workout sa kanya versus dun sa sistema ng pagpapatuka na ginagawa natin sa kanya, nako, mukhang ako ang may problema. Napansin ko na sobra-sobra na yung workout na ibinibigay natin sa kanya kung ang pagbabasihan ay yung sistema ng binibigay nating pagpapatuka. Kaya minabuti ko na hindi muna siya isampa sa Rosales, Pangasinan para nang sa ganun ay makapag-reset tayo sa ginagawa nating pagkukondisyon sa ating alaga. Yung nasunog niyang muscle sa kanyang dibdib, sa kanyang breast muscle ay naibalik na natin sa mga nagdaang araw. Okay na yan mga kalapatids. Gusto na nga niyang lumabas pero hindi ko na siya pinapalabas. Ang huling lipad niya 128 kilometers air distance. Halos 10 kilometers lang naman yung difference mula dun sa huling lipad niya sa Moncada, Tarlac hanggang doon sa May Rosales, Pangasinan na na-miss niya. So yung 10 kilometers difference na yun ay kayang-kaya naman nating bawiin sa mga susunod na pagkakataon. Ang importante lang para sa akin ay maibalik ko yung tamang kondisyon nitong ating ibon na ito. Gulat nga rin ako nung mga nakaraan dahil paghipo ko sa kanya ay talagang impis na, nagsunog na yung ating alaga. Buti na lang mga kalapatids ay nakauwi pa siya. Kung binaliwala ko lang yon at isinampa ko pa rin siya para sa Rosales, Pangasinan, kahit walang bagyo, sigurado hindi na makakauwi itong ating ibon na ito. Dahil overload na yung workout niya, halos nagagamit niya na lahat ng kanyang mga reserve energy, pati mga nutrients sa katawan. Kaya nung umuwi siya nung nakaraan, sunog yung ating munting kaibigan. Kaya dito lang siya, hayaan ko lang siyang makapagpahinga. Araw ng Lunes ngayon, magpa-flashing tayo ngayon samantala. Habang nagpapahinga yung ating alaga, ito yung mga breeders natin na inihahanda. Pati to, kasama na natin to. Nakikita nyo yung dalawang ibon natin na yan. Ginagawa natin silang acquainted sa isa't isa para sa nalalapit nilang pagbabangga o pagpaparisi natin sila. So ito yung cock natin. Ito si Jessie, ito yung lumipad ng ilagan nung nakaraang NDR. Sa kasamaan palad, na-smash tapos nagdapo, nahuli siguro. Then after 2 months, saka siya bumalik. Wala na yung sticker niya. So ibig sabihin may kumukup sa kanya. Tapos siguro na pinakawalan, kala batcher na or nakatakas itong ating alaga. Hindi niya man natapos yung NDR nun dahil sa ilagan lang siya inabot mga kalapatids. Kung hindi ako nagkakamali, 5th lap yata yun. 5th lap, 4th lap, ewan ko. So hindi man niya natapos yun. Yung kanya namang anak sa sumunod na season, si Erit, nakarating ng Kalbayog. Sa kasamaang palad, na bagyo din. Kaya hindi na tayo inuwian. Ang ipaparis natin dito sa hen nating naririto. Ayan, yung hen na yan. So itong hen naman na to, ito yung pinaka nanay ng ating mga champion dito sa ating love. Nanay to ni Angel at nanay rin to ng ating lap champion na Grisels nung nakaraang summer. Samantalang ito yung pinaka Grisels natin. Ito yung tatay ng ating mga champions dito sa ating love. Ipaparis naman natin yan dito sa Alcantara na to. Kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy pa rin yung ating ginagawang pagrarumble sa ating mga breeders na naririto sa ating love. At ang pinakabasihan natin dyan ay yung performance. Itong mga nakikita nyo mga kalapatids, ito na yung mga produkto to ng ating ginagawang eksperimento. Kumbaga, itong ibon na to halimbawa, itong blue check na to, saka itong velvet ba tawag dito sa ganitong kulay. So magkapatid yan, nestmate. Ang nanay nila ay eto, yung Alcantara. Tapos yung tatay nila, eto, si Jessie. Sila naman yung ating susubukan sa darating na South Derby race pagkatapos nitong NDR. Samantala, eto mga kalapatids, yung ating ibon na may puyo, ayan, si Zel. Ang nanay naman nito, eto mga kalapatids, yung gagamitin natin, yung ipaparis natin dito kay Jessie. Tapos yung tatay niya, yung itim natin na Bandy Merwe na nakahiwalay, kinukondisyon din natin yan mga kalapatids. Bali lumalabas, etong ibon na to, ito yung inihagis natin sa Angeles, Pampanga, binigla natin 71 kilometers air distance at dinaig niya pa yung mga kuya at ate niya na mas matatanda pa sa kanya. So lumalabas, etong ibon na to ay half sibling nito. Magkapatid sila sa nanay. May lahi pa rin ng mga ibon natin na nagbigay ng karangalan dito sa ating love. At maganda yung pinapakita nito. Tuwa ako dito mga kalapatids, kaya isa ito sa aking aabangan
sa darating na SDR. Hopefully, yung mga magiging inakay ng ating mga breeders na inihahanda natin ngayon ay mag-perform next year. Samantala, ito mga kalapatids, magpupurga na tayo. 4 na ibon yung ating susubuan. Etong dalawang to, ganun din itong ating grisels na ito. Saka yung Alcantara bird na nandun sa ating flyers loft. Ang ginagawa ko pag nagsusubo ako ng pampurga mga kalapatids ay pinapasting ko sila. Kahapon ng umaga, maaga ako nagpatuka at nagpainom sa kanila. And then the rest of the day, hindi ko na sila pinatuka, hindi ko na sila pinainom. At ngayon, malamang wala nang laman yung mga butchi na yan, malinis na yan, natunaw na nila. Kaya ngayon ang magandang pagkakataon na isubo itong mga pampurga. Mga kanubi natin dyan, after nating maisubo yung pampurga, makakaramdam sila dyan ng mga pagbabago at iritasyon. Pwede silang makikita yung nagsusuka sila at kung ano-ano pa. Huwag kayong mag-alala, natural yun sa epekto ng gamot or ng pampurga. Yung mga bulati na nasa kanilang panloob na sistema, pwede nilang isuka, pwede rin nilang idumi. So hayaan nyo lang sila, then after ng 2 oras, ang ginagawa ko, pinapainom ko na sila ng electrolytes para kahit papaano naman ay hindi ma-dehydrate yung ating mga ibon dahil sa ginagawa nilang pagsusuka at makabawi ng lakas. Then pwede na natin silang patukain, pero light lang yung pagpapatuka para hindi mabigla. Alright mga kalapatids, na isubo na natin yung pampurga sa ating mga alaga. So maghihintay ako ng 2 oras, hintayin kong umepekto yung gamot na isinubo natin sa kanila. Again, sa mga kanubi, sa mga sandaling naisubo na natin, pwede natin silang makitang nagsusuka at dumudumi ng mga bulate. So huwag kayong mag-alala mga kalapatids na kanubi, natural na reaction nila yon. Mahalaga, nakaantabay kayo at na may nakareding electrolytes na ipapainom natin sa kanila para hindi sila ma-dehydrate pagkatapos ng 2 oras. Then saka tayo magpapatuka, light lang para hindi mabigla yung kanilang mga sikmura. Okay? Samantala dito naman sa ating flyers loft ay herbal juice yung ipapatira natin sa mga to. Magpa-flashing tayo ngayon para mailabas nila lahat ng toxins nila sa katawan sa buong linggo ng kanilang ginawang liparan, lalo na itong ating munting kaibigan. Ganun pa rin, tuloy-tuloy yung ating pag-replenish sa kanila, hindi lang sa pagpapatuka, maging dun sa mga vitamins and minerals na nawala sa mga ginawa niyang liparan nung nakaraan. Ayan mga kalapatids, muna ang update dito sa ating munting tambayan. Tutuloy lang kayo pumutok at abangan natin kung magiging maganda ba, positibo ba yung magiging resulta nung ginagawa nating adjustment. Lalo na't papalapit na ang derby. 1 linggo na lang yata kung hindi ako nagkakamali. Derby na, sana umabot na itong ating munting alaga. Like, comment, share sa video ito kung yung nagustuhan at may napulot kayong mga ideya at kaalaman. At mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Ayan na mga kalapatids, nagbabadya na ang malakas na ulan dahil may bagyo ngayon. Keep safe everyone, hanggang sa muling pagkikita. Lakas na ng hangin. Paalam.